Okay, magandang umaga sa lahat. This is Justin, Top News PH. At bago tayo magsimula, I would like to request na paki-like naman, share, then of course to those who are new to this channel, paki-subscribe. Okay, kahit pa isa-isa lang para tumaas ang subscribers. At you can also press that notification bell para anytime I have a podcast, you will be easily notified. So, anong pag-usapan natin ngayong umaga na to? Ang napaka-init na issue with regard to the arrest of ex-Congressman Saldico sa Prague, Czech Republic, dating Czechoslovakia, dati na yan, Czech at saka Slovakia. So, ano bang nangyari doon sa kanyang pagka-aristo? This is with regard to the problem ng kanyang passport. Dahil yung Philippine passport niya nakansila na. Dahil nga doon sa mga kasong hinaharap niya dito sa Pilipinas with regards to the plunder ang sinampan na kaso diyan sa Sandigan Bayan doon sa controversial insertions, mga pondo na dinala niya sa Mimaropa, particularly sa Mindanao, sa Mindoro, kung saan nagkaroon ng maraming ghost project. At yun ang basihan. At itong pagka-aresto niya doon, dahil yan sa kanyang passport. We should remember na isa sa mga sinasabi ni Saldico na meron siyang other passport. This is during his interview sometime in November last year. Meron siyang golden passport from the state or from the country Portugal. So I don't know kung dala-dala niya yan at yan ang pinipresenta. Kung nahuli siya dahil nga sa problema sa kanyang passport, sa kanyang visa o pagbiyahe sa buong Europa, malamang ang napakita niya yung Philippine passport. So ito, maraming nagtatanong kung yung pagka-detain sa kanya ay initiated by the Philippine government. Hindi po. Ang naghuli sa kanya dahil illegal ang pagpasok niya sa Czech Republic. I think doon sa paglabas niya, doon siya nasita, no, na ang passport na ginamit niya ay paso na. But hindi ako maniwala na hindi niya dala ang kanyang Portuguese passport. Kasi malayo ang biyahe niya eh. Ang sabi ng DEP na hindi daw naipakita yung Portuguese passport. And I think kung ganyan ang situation, dual passport siya, he can present that other passport, no? At sabihin niya na citizen siya ng Portugal, which is an EU member also. So anong mangyari dyan? Magkaroon ng kaso yan dyan na pwede siyang kumuha ng abogado. Tandaan natin na si Saldico ay may maraming pera, kaya pwede niya i-assert na he is no longer a Filipino citizen but a Portuguese citizen. May special privilege naman siya diyan sa Portugal dahil nag-investor ang kanyang kategory diyan. Nag-invest siya kaya nabigyan siya ng malaki ng special passport para sa mga investor. Ang tawag yata nila diyan sa Portugal is golden passport. Kasi nagdala siya ng maraming pera diyan para diyan na mag-invest sa Portugal, which is allowed by the government or the constitution of Portugal siguro. Meron silang amendment kung sino mag-invest na malaki. Kahit naman dito sa atin, meron ding mga ganyan special treatment doon sa mga investor na foreigner. So ngayon, magkaroon pa ng labanan yan doon sa Czech Republic. We should remember na wala tayong extradition treaty with the Czech Republic. So I don't know how will it play kung i-insist ng Pilipinas na i-report si Saldico dahil nga sa mga kasong hinaharap niya. So, isa rin yan sa mga contentions na pangibabaw ba yung
kaso niya na nandito sa Pilipinas or what na kailangan harapin, which is an international obligation sa international law ng Czech Republic na kailangan gampanan din nila as being a member of EU. So malaman pa natin kung anong move ng kampo ni Saldico, kung kanya bang dipinsa ng sarili niya na hindi siya ma-deport. So ito si BBM nagsabi na ito na nga yung resulta ng kanyang drive na malinis ang kanyang pamahalaan. Malinis daw ang kanyang pamahalaan at lahat na involved dyan sa flood control controversy ay kailangan managot sa batas. Hindi niya sinama yung sarili niya na managot din. So ang tanong ko diyan sa sa title ko diyan, hindi kaya delikado ang buhay ni Saldico? Kasi maraming reason bakit siya ay walain ng mga taong inakusahan niya na involved diyan sa flood control controversy, sa skandalo na yan. Alalahanin natin na maraming mga video na lumabas si Saldico na nagpapahayag sa involvement ng ating Pangulo. At involvement, hindi pala siya nag-mention directly kay BBM. But sinabi niya, ang nag-utos ng insertion ay si BBM. So kasama na rin. Di ba? Yung I think 56 billion na gustong ipa-insert ni BBM, sinabihan pa nga siya na huwag kayong makialam dyan. At ito, doon din sa mga text messages na between Bersamin, yung bata na Bersamin na nagme-mention na talagang si BBM ang nag-utos dyan na magkaroon ng insertions na umabot nga sa Malacanang kontrobersya na yan. At si Mina Pangandaman at si Bernardo na bumaliktad. Dati hindi naman yung sinasabi niya dahil ginawa siyang witness, kaya iba na yung pinagsasabi niya. Yung recently, yung mga Marines na talagang nag-deliver sila sa Paway, Ilocos North, Ilocos Sur, doon sa residence ng mga Marcoses. So, ito, magkakunik-kunik kung magkaroon ng tunay na investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee. At ito, under custody na si Saldico dahil may warrant of arrest na in-issue yung Sandigan Bayan. Kaya under custody na siya. Si Lacson nagpapahayag na ipapatawag din daw niya si Saldico, papatawag din niya si Chavit Singson at yung 18 Marines kung ma-deport na siya dito sa Pilipinas. At mag-conduct siya ng isang investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee sa Senado para tuklasin lahat itong mga nangyayaring ito kasama na yung 18 Marines. Alam naman natin yan si Lacson. Ang daming sinabi niyan. Noon pa yan. Sinabi niya na yung 67 congressman ng mga contractor noon, napaimbestigahan niya. Pag upo niya, wala naman nangyari. Wala naman siyang paimbestigahan. Sino pa? Yung gusto niya ipatawag si Chavit hanggang ngayon, hindi pa pinapatawag. Kaya mga sinasabi ni Lacson, hindi yan matutupad. Pagdating ng oras na dapat na ipatupad ang isang session para dyan, para isang hearing sa Senado, para matanong yung mga 18 Marines, hindi nangyayari. Ito rin ngayon, itong pumoreport man si Saldico, yan muna ang sasabihin niya. Pero kung mayroon nang magpipigil sa kanya na huwag mo ipatawag yan at hayaan mo yung Sandigabayan na magpataw ng conviction kay Saldico at makulong na at walang malalaman ang publiko sa kanyang mga testimonya with regards to the involvement of the Bangag President and Saldico na Martin Romualdez. Yun ang iiwasan nila sigurado.
Ngayon sinasabi ni Boying na ididemanda niya si Jesus Escudero. Doon lang yan sa kanilang common responsibility na pinabayaan nila na lumusot yung budget na yan na hindi sila nakikialam. Pero wala doon yung pagpataw sa pagsabi na sila involved diyan sa insertion. So wala siyang sinabi. Ang gusto lang ipahiwatig ni Lacson na sila dapat ang may responsibilidad dyan. Kaya parang hindi kriminal ang kaso na ipapataw. More on administrative. Kay Martin Romualdez at kay Jesus Escudero. So nakita na natin kung saan papunta ang investigasyon. Kung magkakandak si Ping Lacson dyan sa Blue Ribbon Committee kung ma-deport si Saldico na 50-50 pa kung ma-deport o hindi. Yan ang isa sa mga senaryo. So ang unang senaryo, labanan ni Saldico na hindi siya ma-deport. Pangalawa, ma-deport siya pero kunwari tawagin ni Lacson pero pigilan ng Sandiganbayan dahil magpapaalam pa siya sa Sandiganbayan Ang mangyayari niya, sabihin ng Sandiganbayan na mayroon ng investigasyon dito, bakit makikialam ka pa? Hindi kami papayag na ipapatawag pa yan sa Senado para tanongin dahil may kaso na, nandito na yung kaso, active na yung kaso. Nagkaroon na ng hearing dito sa Sandiganbayan. Hindi nila magalaw yan. So hindi mabunyag ni Saldico yung mga nalalaman niya na pinapahayag niya sa mga video niya yung nakaraang taon. So yung mga Marines hindi rin yan mapatawag. Hindi nga niya pinatawag bakit hantayin pa niya sa Saldico. Sinabi pa niya si Gutisa ipatawag daw niya. So alam pala niya kung nasaan si Gutisa. Maraming hindi nakaalam kung nasaan kasi ang duda niyan tinago yan ni Martin Romualdez. At malamang wala na yan dito. Kasi yun ang nagtuturo sa kanya at kay BBM yung pag-deliver nila sa Guada ng malitang pera. So ganyan ang nangyayari dyan. Ang mangyayari, ang senaryo dyan. Ang pangatlong senaryo, so tatlong senaryo ito. Ang pangatlong senaryo ay malagim kung yung fate ni Cabral ay mangyari din kay Saldico. Yun kung yung fate na yan mangyari kaya yan kung halimbawa pilit talaga siyang makarating dito sa Pilipinas, hindi kaya makatulad ni Ninoy. Marami nagagalit dahil hindi naman daw hero si Saldico, bakit daw kahinin tulad ni Ninoy. Hindi, ang aspito sa kanyang pagkagurgur, pagkasawi. Yun ang ibig sabihin natin para mas kahintulad kay Cabral na talagang winala. Maraming nagdududa na scripted lang daw yung pagkawala ni Cabral. Nakita daw sa Europa. Diba? Hindi natin malaman yan sa pagkangayon. Maraming mga dapat mangyayari dyan. Isa nga ito, para mawala na talaga siya, pwede siyang unalive or gurgurin. Yun ang mangyayari dyan. Kung isa sa posibleng mangyari, what I mean. So, itong sitwasyon na to, may pang-apat pa pala. So, tatlong senaryo yan. Unang senaryo, pwede siya lumaban at hindi siya ma-deport dahil may Portuguese passport siya. Hindi niya labanan. Pangalawa, pwede siyang ma-deport at hindi siya sa Sandiganbayan siya i-endorse kasi under custody na siya ng Sandiganbayan at hindi na mapakialaman ng any other independent agencies, independent bodies like the Senate para maimbestigahan dahil nasa custody niya siya ng Sandiganbayan at ongoing yung mga kaso laban sa kanya. Pangatlo, kung napakalagim ang mangyayari sa kanya na siya ay patahimikin pagdating pa lang dito o doon sa mismong saan man siya makikita na pwedeng gawin sa kanya yan, posible rin yan. At pangapat,
kung pabayaan na lang siya. Pabayaan na lang siya. So, hindi siya papauwiin dito. So, hindi siya i-deport. At maglahod na lang siya doon sa Europa. Isa rin yan sa posibleng mangyayari. Kasi, bawat isa niyan ay may katwiran. Itong panghuli, alam naman natin anong alam ni Saldico. Alam natin, yung mga sinasabi niya ay may basihan. At ito ay pinatunayan ni Sergeant Gutisa at ang 18 Marines. Tandaan natin yung 18 Marines na yan, o 18 soldiers with 16 Marines and isang active na army at isang reservist. Yun, so 18 na mga sundalo. Si Saldico ang nag-utos sa mga yan na saan i-deliver yung mga malita-malitang pera na yan. So ma-confirm yan kung magkaroon ng investigation. So delikado sina BBM, delikado si Martin Romualdez, lalo na yan na nilagay nila sa ganyang sitwasyon. Si Saldico talaga magsasalita yan. Kasi kung babaliktad yan, maraming magagalit sa kanya, maraming magdududa sa kanyang wala naman talaga siyang integridad. Pero I don't think na kukunin niya yung sitwasyon na sasang-ayon o i-deny niya yung mga sinasabi niya noong nakaraan. The big probability na sabihin niya na totoo yung sinabi niya na ayaw naman mangyari ni BBM at ni Martin Romualdez. So, ang sitwasyon na to napaka-complex at ongoing. Parang breaking news. Ongoing pa yan. In the making pa kung sa isang palabas pa ng sine. Ginagawa pa lang. Paano ba yung sabihin sa English? Meron yan eh. Ang mga pangyayaring yan. At dyan sa mga scenarios at mga sinasabi ko, malamang isa dyan ay mangyari. Isa dyan mangyari. Pero the safest way na magiging malayo sa kanila ni BBM at ni Martin Romualdez ang mga parating na mga events na mag-incriminate sa kanila dito sa malaking iskandalo na to na pagnanakaw, ay mabuti pang mawala na lang si Saldico, pabayaan na lang nila sa Europa or gurgurin. Dalawa lang yun eh para matapos, gurgurin or maglaho na lang sa Europa. So ganyan ang, kasi matagal na yan paikot-ikot sa Europa, almost a year na yata. So, dahil February siya doon nagpunta last year para sa isang medical medical reason, no, magpapagamot siya sa US. Napunta na siya ng Europa, napunta ng Portugal, Spain, kung saan na lang siya paikot-ikot. At hindi naman nila nagalaw. At yung pagka kulong niya dahil sa passport, hindi naman yan dahilan na na-cancel. Bago lang yata na-cancel yung passport niya eh. Di ba? So, hindi yan through the effort of the Philippine government. So, pabayaan nila ikot-ikot na lang. Yan ang pwedeng gagawin ni Martin. Kasi si Martin, sinabihan daw galing ito kay Saldico, na talagang itutumba siya kung tutuga siya. At yung nga nangyari, nagsalita siya sa mga nalalaman niya at malamang may standing order para siya ay ma-unalive or mawala sa mundo ito. Posibleng ganyan. So, yan ang sitwasyon ni Saldico. So ngayon, kung payagan nila yan na uuwi dito, ano kayang mangyayari? Ikukulong lang ba nila yan? Sigurado naman siya makonvict eh. Convict yan, sigurado. Makonvict siya. So, punta siya ng Bilibid. Then, after ilang years, halimbawa, sa tingin natin kung wala lang masamang mangyari kay BP Inday Sara, wala silang masamang gagawin or
hindi papayag ang Panginoon or merong mga matitinding pangyayari na magpigil sa pagiging presidente ni VP Inday Sara ngayong 2028. Kung walang balakid o hadlang na maging presidente si VP Inday Sara, sigurado na magkaroon ng investigasyon dyan sa flood control controversy na yan, sa mga insertions na ginawa ang pagnanakaw ng napakalaking halaga dyan sa flood control ng mga ghost projects. So ano mangyari? Nakakulong na sa Bilibid si Saldico. So hindi kaya gagawing state witness yan tulad ng gusto nila mangyari kay Madriaga na palpak naman. Ito talagang may dala-dalang ebidensya kasi merong corroboration yung mga sinasabi niya, si Gutisa at yung 18 Marines, at meron pa daw almost 100 yang gusto mag-testify. So ganyan kabigat yan. Kaya kung titingnan mo yung future scenario na mangyayari at ang magiging kahinatnan ng nina BBM at Martin Romualdez at yung mga congressman na involved sa pagnanakaw na to sa Gabang Bayan, napaka grim, napaka madilim talaga kung titingnan mo, na mahirapan silang lumusot. Mahirapan silang malusot kasi ang daming mag-corroborate sa ginagawa nila. Nandiyan yung Marines. Alangan naman ubusin mo yung pag-gurgur, ang dami niyan. At saka hindi naman yan papayag na gurgurin lang, lalaban yan mga Marines yan. Di yan mga ordinaryong sundalo. Lumalaban yan. Yung mga kalaban yan, mga terorista. Tandaan natin, karamihan sa kanila ay na-assign sa Mindanao. Sinong mga kinalaban nila? Doon sa Patikul Sulu, doon sa Sulu, doon sa boundary na ng Malaysia. Yun ang binabantayan nila. Yung pagtawid ng mga Abu Sayyaf papunta ng Sandakan, papunta ng Sabah. Yun ang mga isla, doon sila na tumitira. Isla na halos walang katao-tao, doon sila. Ganyang kataf, yung katigas ang mga Marines na yan. Kaya hindi yan bibigay basta-basta. Kaya kung makulong yan si Saldico, mas ang rest na matatanggap niya ng BBM na sila ay ma-convict din dito sa mga kasong isasampa sa kanila. Kung mauupo na si VP Inday Sara ay napakalaki. Dahil may nakahanda ng may nakahanda ng witness si Saldico na kung mangyari yung senaryo na yan, of course, spekulasyon lang natin to, teorya lang ito, at posible ito mangyari. Nagagawing state witness yan. At ang isang condition dyan ay mapapardon siya sa kanyang mga kasalanan, sa kanyang mga ginawa. Kung siya ay magpapahayag ng kanyang nalalaman sa controversy na to. The same way with the Discayas. Yun ang mangyari niyan. O sino pang magwi-witness, sina Bersamin, pwede ba baliktad yan? Kaya talaga, napaka-grim ng kung titingnan mo yung future. Kaya sila nagpapanik talaga. Kasi na kung alam mo yung pagtingin sa mga sitwasyon ng mga possibilities na mangyayari in the future, based on what is happening right now, talagang maiipit talaga sila. Lalo na kung talaga si VP Inday Sara maging presidente. Na alam naman natin na napaka-straight ni VP Inday Sara. Hindi yan kayang lagyan. Walang niyan. Walang pakiusap. Diba sinabi na niya yan doon sa isang niya sa SMNI. Isang programa niya, yung nakaraang buwan na wala nang pakiusap. Tanggalin ka agad. Yan din ang gagawin yan dyan. So, ang mangyayari dyan, pinahanapan talaga nila ng putas si VP Inday Sara para hindi maging presidente. Pero napakaraming option kasi. Lalo na ngayon, napakabubo nitong mga congressman. Kasi walang ebidensya, nahirapan nang maghahagilap ng ebidensya. Yung mga ginawa nila ang konstitusyon ng lahat yan.
At ito, i-vlog na, ay nag-vlog tayo para dyan sa topic na yan. Marami na nag-discuss nito eh. Pero pwede naman natin na bigyan ng ibang anggulo yung mga sitwasyon dyan sa impeachment hearing na ginawa ni Luis Ro. Mini trial, hindi hearing. So yan ang maging posibleng sitwasyon na mangyari kay Saldico. Pwede siya maging hero, pwede siya makulong and then later on state witness. Pwede siyang manahimik sa pamamagitan ng paglaban niya ng kaso niya dyan sa kanyang passport sa Czech Republic. Dahil may Portuguese passport siya. So yun ang titingnan natin kung anong mangyari. At si Lacson, marami ng pronouncement pero wala nang maniwala ni Lacson. Sinasabi lang niya ngayon yan para patawag daw niya si Chavez, patawag daw niya yung mga itinmarin sa Saldico. Pero hindi yan mangyari. Ang dami mo ng pangako, ang dami mo ng patawag, wala mang naganap na isang hearing. So talagang wala kang walang isang salita sa mga simpleng tao kung magsasabi. Walang simpleng salita. So siguro hanggang dito na lang tayo para sa topic na to. Ang tambayan na natin anong mga susunod na pangyayari dyan sa kaso ni Congressman Saldico. At titingnan natin kung may tumama ba doon sa mga scenario playing natin, mga possibilities na mangyayari dito sa pagkahuli ni ex-congressman Saldico dyan sa Prague, Czech Republic. Magandang lugar yan ang Czech Republic sa pagkangayon. Ano yan, alam ba ninyo kung sa Europe, number 1 yan sa adult movies. Alam na ninyo ibig sabihin ng adult movie. Napakaganda ng mga babae dyan tulad ng niya. Ako mismo, medyo matagal-tagal din ako balik-balik din sa Romania, Lithuania, yan. Yung mga Balkan states na yan. Pero hindi ako nakapunta dyan sa Czech Republic. Dahil noong kapanahonan, nagkagulo ngayon Slovakia, yung Serbia, nagkaroon ng dyan, matinding kaguluhan. At yung panahon na yun, radyo pa lang ginagamit ng meron akong naka-attach ako dyan ng mga reporter na Romanian na nag-broadcast dyan sa pangyayari dyan sa kaguluhan dyan sa Serbia. Sa radyo nila doon. Nakikinig lang naman tayo eh. So, yan ang antabayanan natin ng pangyayaring ito at ito, mayayanig ang pamumuno ni BBM sa pangyayaring ito. At marami na silang fronts na haharapin. Impeachment ni Inday Sara, ang problema sa gasolina at krudo, ang korupsyon na patuloy, ang problema sa mga pagtaas ng mga bilihin. Sabi ni BBM, mura na raw, pinagtatapon na ngayong bigas eh. Mura na yung bigas. Saan na yung mga bigas na yan? At nagbubuhat siya ng bigas na puro naman foam ang laman. Sabi ng iba, foam daw. Papakita lang niya na siya ay malakas. Diba? So, hanggang dito na lang tayo. Salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Space, sa inyong pakinig dito sa Justin Talk News Space. At doon sa mga OFWs natin sa Dubai, ingat lang kayo. Medyo nagkaroon na ng konting paghupa ng kaguluhan dyan sa giyera dyan between Israel, US and against Iran. Sana tuloy-tuloy yan, magkaroon na talagang matagalang ceasefire at peace talk sa area na yan at makontrol na yan sa Hormuz. So with this, thank you for coming over to this channel, Justin Talk News Space. But before leaving this channel, kindly press like, share, and then if you're new to this channel, subscribe naman so that you will be easily notified. Press that notification button so that every time that I have a new broadcast, you will be easily notified. So magandang umaga sa lahat at good day dun sa iba, other areas in the world, at salamat.
God bless. Thank you po.